library and activity our Christian life do make multiplies Holy Spirit of God working through the Word of God. Amen. Today we have a message, Isaiah 53 verses 3 to 6. Sa Isaiah Kapitulo 53, versikulo 3 hanggang sa 6. We'll read all together. He was despised, rejected by the mankind, man of suffering. Gitamay na po siya ang isa likod. Nakasinati siya mga kabulanan, mga pag-antos, gani walay mutanaw kaniya, wala nato siya tagda o ipakawalay dili lamang. Apan giantos niya mga kasakitan nga gitautay amay mag-antos o gipasaan ang atong mga alantoson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani isamaran siya tungod sa atong mga sala, napamo siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato o pinaagi sa iyang mga labod na maayos kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalakat o walay musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidamdakan sa Ginoo sa kanantang kasalaan. The iniquity of us all. Amen. Today I will share the gospel about the passion of Jesus Christ and the way of the crosses. Ug karon ang atong ebanghelyo nagpauluhan sa pasyon ni Jesus ug ang dalan paingon sa krus. It is really that comes to everyone to be born once and to die once for all. Usa kini kakamatuoran nga moabot sa tanang tawo, ang matawo sa makausa ug mamatay sa makausa. However, many people live without knowing where they came from, why they live, and where they are going. Apan daghan sa ato ang nagpadayon sa kinabuhi nga wala masayod kung diin kita gikan, nganong kita nagkinabuhi ug asa kita paingon. Jesus came down from heaven to fulfill the Father's will. Ug si Jesus ni anhi sa yuta gikan sa langit aron matuman ang kabubuton sa Amahan. And Jesus carried the lawful and the painful crosses. Gipas-an niya ang cross na puno sa kasakit ug kabug-an. Jesus had to shed blood and die to solve the sin of mankind. Kinahanglan siya muula sa iyang dugo ug mamatay aron bayran ang sala sa tanang katawhan. And Jesus was resurrected from death and ascended back to heaven. Apan si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon ug gisaka pag-usab ngadto sa langit. Jesus completed God's will. Ug natuman niya ang tibuok kabubuton sa Dios. So you got to think about why am I living on the earth? Ug makaunahuna kita nganong nabuhi pa man ako niining kalibutan. What is the purpose of God who created me? Unsa man ang tuyo sa Dios nga naghimo kanako? People meet each other and then someday part again. Ang mga tawo magtagbo, mag-uban apan moabot ang panahon nga sila magbula. And according to the Bible, all people are born once and someday dies. Apan sumala sa Biblia ang tanang tawo matawo makausa o sa ulahi mamatay. Today I pray that I may deeply understand the will of the Lord who calls me. O karong adlaw nagaampo ako nga masabtan ko pag-ayo ang kabubuton sa Ginoo nga mitawag kanako. We are all in Christ Jesus who became the wisdom of God. Kitang tanan anaa kang Kristo Jesus ang nahimong kaalam sa Dios alang kanato. Firstly, I hope that you will become a person who live by the wisdom of God. Ug una ako nagalaog nga mahimo kitang usa ka tawo nga nagpuyo diha sa kaalam sa Dios. The wisdom meaning understanding. Ang buong pasabot sa kaalam mo kini ang pagsabot. The Bible helps us understanding the Creator God Almighty. Ug ang Biblia nagtabang kanato sa pagsabot may tungod sa atong magbubuhat nga si Jesus. Bible says in John chapter 14, 6 to 7. Ang Biblia nagingon diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6
16 hangtod sa 7. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you Jesus hear minuba, me, ako ang you dalan ng will know mga my turan ng Father ang as well. kinabuhi. From Walay now makaadto on, sa amahan o dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Amen. Why Jesus said like why Jesus? Ug nga naman sa Jesus nag-ingon nga sama niini. Because the Bible says Jesus Christ is the true God and the eternal life person. Tungod kay ang Biblia nag-ingon nga si Jesus mao ang matuod nga Dios ug kinabuhing walay katapusan. So we must understand it through Bible why Jesus Christ is the true God. Busa kinahanglan gid natong masabtan pag-ayo ang gisulti sa Biblia ug nganong si Jesus ang matuod nga Dios. That's why we must study Bible more deeply to understand things. Busa kinahanglan gid ta nga magtuon pag-ayo sa Biblia nga aduna kayo'y lalong nga pagsabot. Bible says Colossians chapter 1:15 to 16. Ang Biblia nag-ingon usab diri sa Kolosa kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa 16. Kolosas kapitulo 1 15 hangtod sa 16. The Son is the Si image Kristo of mao the makita beloved nga dagway God, sa dili the makita nga firstborn Dios. over Siya ang all kamagulang ng creation. anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios sa tanang labuha sa langit ug ganiya sa yuta. Makita ug dili makita mga kabog kay espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. The Bible says very clearly, all things of the universe and the earth created by Jesus Christ and for Jesus Christ. O klaro kayo nga naghisgot ang Biblia nga ang tanang butang diri sa kalibutan gibuhat gayon sa Dios. So if we serve a God, and He will give us the answer to all our problems in life, not just our daily problems. O giingon diri nga kung mag-alagad kita sa Dios, ihatag niya ang tanang tubag sa tanang problema sa atong mga kinabuhi, dili lang sa matag adlaw nga suliran. That's why Bible says, Matthew chapter 6, 33. Busa ang Biblia nag-ingon diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Seek first His kingdom and His righteousness. All these things will be given Apan labaw to sa you. tanan paharian ninyo ang Dios ug panginabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaniya. This is the way how to will make a blessing persons. Mao kini ang paagi o dalan kung saan nato pagkabot ang mga panalangin. Bible says Colossians chapter 2 verse 2 to 3. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 2 hangtod sa 3. My goal is the Kolosas 2:2 sa 3. Gihimo ko kini aron madasig sila nga mabugtong sa tugma ug makabangon sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, basayan nila ang tingala sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natabo ang tanang bahagi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Amen. Amen. I have learned the truth. All things hide in Christ Jesus. Og nakakunan gyud ni Pastor kining butanga nga ang tanang butang nakita kayo diha o nadayag kayo diha ni Kristo That's Jesus. why I must seek God and Jesus Christ wholeheartedly in my life. Busa nakaingon gyud si Pastor nga gusto gyud siya nga magpangita sige ug mag-ampo diha kanunay sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing. That's why I tell you the truth. Bible continually to change turning point your life. Ug busa ka kanunay kita nga ginadasig ni Pastor nga kailangan kita nga magtuon sa Biblia haron nga makabaton kita kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. If it turning point to your life, you will become a very good soldier of Jesus Christ. Kaya kung magpatugid kita kabaguhan sa atong mga kinabuhi, mahimo kita mga maayong sundalo diha ni Kristo Jesus. I hope and pray continually
to make a very strong, good soldier of Jesus Christ, all Jesus Mission Church members. Kung naglaom ug nag-ampo gid si pastor na ang tanan gyud mga membro sa Jesus Mission Church nga mahimo kayong mga likod ug kusgan nga mga sundalo diha ni Jesucristo. So I must restoration all church members condition and heart by the word of God and the prayers. Ug naglaom ug gusto gayud si pastor na ayuhon niya ug ibalik niya ang tanan nga mga kondisyon sa atong simbahan. So we must live by the wisdom of God, not the wisdom of the humanism and the ascetic materialism. Busa kinahanglan gid kita nga magkinabuhi uban sa kaalam sa Dios dili sa tawhanong mga kaalam o kaalam sa mga walay pagtuo. Before I was born again, I was dependent on my idea and my money, my all materials. Sa wala pa kayo na tao pag-usab si pastor, sa wala pa siya nabago sa iyang kinabuhi, nagdepende gid siya sa iyang tawhanon nga kaalam sa uban sa iyang mga bahandi o mga kwarta. But after I was born again, I was changing my lifestyle, dependent on the word of God and the Holy Spirit only. Busa pagkatapos gid nga siya na tao pag-usab, nagsugod na siya depende diha ni Jesus. Bible says in Colossians chapter 1, 9 to 11. Ang Biblia nagingon diri sa Colosas kapitulo 1, 9 hangtod sa 11. For this reason, since the day we know Nag-ampo about kami kanunay we alang have kanino. not stopped Sukat sa pagkasayod namo for ni you. Gipangayo namo sa Dios nga masayod ang tao sa iyang pagtuon uban sa tanang paalam ug kay balo magihatag sa iyang All the espiritu. wisdom and understanding that the Spirit Aron gives. makahimo kamo pag kinabuhi sumalang sa kabubuot sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat o magdugang ang iyang kaibalo may tungod sa Dios. Hinaot unta halikunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan o makapailog uban ang kamaya. That's why we must be learning about Jesus Christ more and more. Busa kinahanglan kita nga makatunan gid nato ang kabahin ni Jesus. Second one, become a person clothed in righteousness. Ug ang ikaduha, mahimo kitang usa ka tawo nga gisuluban sa pagkamataro. We can clothed in righteousness by understanding the Holy Bibles. Makahimo kita pagsulod sa pagkamatarong kung nasabtan gid nato pag-ayo ang giingon sa Biblia. In Genesis, when Adam fell, he was naked and lost the glory of God. But the glory of God. Ug diri gayon sa Genesis, sa pagpakasala ni Adan, nakamatikod siya nga siya hubo di ay siya ug wala nawala ang himaya sa Dios. But God, who showed mercy even to those who sinned, God made a cross of skin for Adam and his wife, and then crossed them. Apan ang Dios maluluyon bisan sa mga nakasala, naghimo siya og mga panit alang kang Adan ug sa iyang asawa o gibistihan sila. Bible says, Genesis chapter 3, 21. Ang Biblia nagingon diri sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 21. Genesis The Lord God kapitulo made a garment of 3 skin for Adam and his wife and crossed them. ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sabot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. When God made the cross for Adam and Eve, He was killing the animals, forget the materials. Ug sa diha gayud nga iyang gibistihan silang Adan ug si Eva iya gayong gipatay ang usa ka hayop ug iya kining gikuha ang panit ug isuluban niya kini ug iya kining gihimong bisti nga isulod kang Adan ug ni Eva. Likewise, Jesus died on the cross and shed His blood to make us very clean. Ug sama ni ana si Jesus nagpakamatay dito sa cross ug iyang giula ang iyang dugo alang kanato. When we hear the word of God and Jesus Christ, we can make a clean and heal our body and spirit. Ug sa diha gayud nga
Christ clothed our naked body with righteousness. O sa Kristo iya gayong gibistihan ang atong mga hubog nga mga lawas pinaagi sa iyang pagkamataro. Bible says 1 John chapter 2 verse 2. Ang Biblia nag-ingon diri sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 2. Unang Juan He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but siya also mao for ang halad atong mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tawo. Jesus Christ shedding His blood as a atoning sacrifice to make a righteous in His presence. Si Jesus gayud iya gyud giula ang iyang dugo dito sa krus sama sa usa ka buhing halad. 2 Corinthians chapter 5 21 says this. Atong abrihan atong Biblia diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Ikaduhang Korinto 5:21. God made Him who had no sin Walay to be sala si sin Kristo for us, kapag so that in ipakasasala Him we siya sa might Dios become aron the kita sa righteousness atong of God. pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. We cannot make ourselves righteousnesses. Ug dili gid nato mahimo ang atong mga kaugalingon nga matarong. That's why God sent the begotten Son to crucify on the cross, shedding His blood to make us righteous in His presence. Busa gipadala gayud sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak nga si Jesus diri sa kalibutan aron gayud magpakamatay dito sa cross o iula ang iyang mga dugo alang kanato. This is the true gospel. Through understanding this gospel, you will become righteous in His presence. Kung mao gid kini ang matuod nga pulong sa Ginoo ug pinaagi niini masabtan gid nato ang pulong sa Dios. Number 3, what belong to those who are sanctified by the grace of the Lord receive? Ug ang ikatulo unsa man nga mga panalangin ang madawat pinaagi sa grasya sa Dios ngadto sa kaniadto sa mga tawo nga nahinluan gayud sa Ginoo. Environmental pollution destroyed the air, water, food, and living environment, leading to disease and death. Ang kahugog gayud sa atong palibot nagaguba gayud sa hangin, tubig, pagkaon ug ang atong mga pinay-anan ug nagdala kini sa mga sakit ug kamatayon. However, those who obey the word of God receive the light of healing. Apan kadtong mga mutuman gayud sa pulong sa Dios makadawat gayud sa kahayag ug kaayuhan. Bible says Exodus chapter 15, 26. Ang Biblia nagingon diri sa Exodo kapitulo 15 bersikulo 26. Exodo kapitulo 15 bersikulo 26. If you listen carefully to the Lord your God Ingon and siya, what kung is maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo sa inyong Dios, buhaton ninyo ang inisip ko, mamatarong ug magtawag kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo. Dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong ipahangtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo mao'y nag-ayo kaninyo. Amen. That's why we must be very carefully listen to the word of God. Ug mao nang ang kinahanglan kita nga mamati pag-ayo sa pulong sa Dios. And then practice it, obey it, and then healing power will come upon us. We make a very peaceful, happy life. O kinahanglan din nato kining i-practice o ato kining hinay-hinayan o ato kining tumanon o madawatan gid nato ang kaayuhan gikan sa Dios. Bible says, Malachi chapter 4, verse 2. O ang Dios nagingon diri sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 2. Malakias 4:2. For you, who Akan alam kaninyo na nagsunod kanako ang akong pagmamatarong usubang sama sa adlaw magdulang kamo nga maglungsod sama sa mga dating baka nga gipagawas sa turin. Amen. So we must fear the Lord God Almighty, and then the knowledge of God, wisdom of God will come upon our lives. Ug busa kinahanglan kita magbaton og kahadlok diha sa Dios aron ang kaalam o aron ang kaalam o kahibalo sa Dios mukunsa diri kanato. Our life is very
important. Do not spend your times. Ang ato kayong mga oras importante kayo busa dili gid kayo gayud nato kini usik-usikan. Make a holy life every moment, every day, and night. So kinahanglan kita nga magbaton og balaan nga kinabuhi sa tanan nato higayon. That's why Bible says, by the word of God and the prayer, we can make a holy life. Busa pinaagi gayon sa pag-ampo makabaton kita og og balaan nga kinabuhi. That's why Bible says, meditate the word of God day and night, pray continually. Busa kinahanglan kita tutunan ang pulong sa Dios adlaw ug gabi. So we must meditate the word of God, continue, and then the Holy Spirit will teach us what can we do every moment. Ug sa ato kayong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw ug gabi, ang Espiritu Santo magtabang kanato kung unsa gid ang angay natong buhaton. Pollution is caused by sin and bring disease and death to our souls. Ang kahugaw gayon tungod kini sa sala o tungod niini magdala kini mga sakit o kamatayon sa ato mga kalag. The Bible says, James chapter 1 verse 15. Ang Biblia nagingon diri sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 15. Santiago 1:15. That after the desires conceived in Unya his ang iyang daupang tinguha manangkon o mga naong sala o ginikalikod, nasa sala magdala kini kamatayon. That's why we must have a very good desire through Jesus Christ's teachings. Busa kinahanglan kita magbaton og maayo gayong kasing-kasing may tungod sa mga pagtulunan ni Jesus. When we have a good desire with the Jesus Christ, we never die. Kay kung magbaton gid kita og maayong tinguha diha ni Jesus, dili gid kita mamatay. Romans chapter 5:12 says, Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nagingon si Jesus. Roma 5:12. therefore, just as sin entered the world, Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug sala nagdala kamatayon. Busa ni kayla pagkamatayon ngadto sa tanang katawan, kay nakasalakman ang tanang tawo. So we must avoid every kind of sins. Busa kinahanglan ginatong likayan ang bisan unsa nga mga sala. So to obey the word of God, we can avoid every kind of sinful letters. Kung pinaagi gyud sa pagtuman nato sa pulong sa Dios, makahimo kita paglikay sa mga bisan unsang sala. And that the blood of Jesus Christ will remove the pollution of sins. Ug ang dugo ni Jesus magawagtag gayon sa tanang kahugaw sa atong mga sala. Also the Holy Spirit destroy the death and give us holiness and spiritual lives. Ug ang balaang espiritu nagaguba sa kamatayon ug naghatag kanato sa pagkabalaan ug espiritual nga kinabuhi. All of you and I must live a holy life, a spiritual life. Busa kitang tanan ako ug ikaw ug ako kinahanglan kita nga magpuyo sa espirituhanong kinabuhi. Because Jesus Christ teaching, man will not live by bread alone, but by the word of God will live very peacefully. Tungod kay ang pulong sa Dios nagingon nga ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi dili sa matag pulong sa Dios. 1 Peter chapter 3 verse 18. O diri sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Atong basahan ang Biblia sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. For you know that it was not with the perishable things such Kay si Kristo namatay sa mga usalaman tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Ipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diya sa espiritu. Gold and silver cannot make you purified. Ang bulawan ngayon dili gid makahimo kanato sa dili gid makapalimpyo kanato. So we must depend on the word of God through blood of Jesus Christ. Busa kinahanglan gid kita nga magdepende sa pulong sa Dios pinaagi sa dugo ni Jesus. That's why Jesus Christ sacrificed on the cross through all his body, shedding his blood to make us free.
Busa giulag yun Jesus sa iyang dugo dito sa cross aron makabaton kita og kagawasan. So all people must be free in your lives. Busa ang tanang mga tao kinahanglan gayud nga makabaton og kagawasan. Why people cannot bear the much fruit of the Holy Spirit? Today memorized verses says, worry about what matters. Kung gano'n man nga dili man makapamunga o maayong mga bunga pinaagi sa mga bunga sa Espiritu Santo ang usa ka tawo tungod kay nabalaka kini sa iyang kinabuhi. We don't need to worry about for tomorrow as a Christians. Ug isip usa ka mga Kristohano dili kita angay nga mabalaka kung unsay may pag-ugma. Because we believe that God is alive activity for His children. Tungod kay ang Dios buhi ug naglihok gid siya para sa iyang mga anak. We are real children of God Almighty. O kita ang matuod nga anak sa atong Dios Amahan. So we must believe God will provide what you need very well. Usa kinahanglan kita nga mutuo nga ang Dios kayod mohatag sa tanan natong mga gikinahanglan. Last one, the true meaning of Jesus Christ's redemptive works. O karon atong mahibalan kung sa gyud ang tinuod nga kaulugan sa pagluwas sa Dios diri kanato. All people are far from God because of the sins. Ang tanang mga tawo nahilayon gid sa Dios tungod sa sala. That's why God sent His only Son Jesus Christ to this earth. Umuna nga ang Dios iya gyud gipadala iyang bugtong anak nga si Jesus diri sa kalibutan. And then Jesus paid all debt of sin by dying for us on the cross. O gibayaran gyud ni Jesus ang atong mga sala pinaagi gyud sa pagpangamatay dito sa cross. Bible says 1 Timothy chapter 2 verse 6. Ang Biblia nagingon diri sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 6. Unang Timoteo 2:6. Who gave Himself for an ransom for all people. This Gitungin is niya now ang iyang been kaugalingon aron sa paglugar sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao nga gitagal nga panahon. Sige. Amen. Jesus gave Himself as a ransom for you and I. That's why we have been set free. Ug ihatag gayud ni Jesus ang iyang kinabuhi para gayud kita makabaton og kagawasan. We must pay all our debt, sin and mistakes and trouble in our heart. But Jesus paid all things for us. Ug kinahanglan gayud nga bayran nato ang atong mga sala apan sa Jesus iya gayong gibayran kini pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa cross. That's why through understanding the Bible, we have been set free. Busa pinaagi gyud sa atong pagsabot sa Biblia nakabatag gyud kita og kagawasan. Hebrews chapter 9 verse 12 says. Sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12 nagingon. Hebreo 9:12. He did not enter the Misayon midst si of the Kristo sa blood of labing balaan Moses. kay David Calvary. kapag salaw ug alang sa He tanang entered the panahon. Wala siya most ang holy dala place sa mga once kanhi more ug by sa his mga own nating blood, pagkakaulihalan. thus Ang iyang obtaining gihalan o ang iyang eternal kaugalingong dugo. Only the blood of Jesus Christ make eternal redemption. Ug ang dugo lamang ni Jesus ang makahatag kanang ang naglukat kanato gikan sa sala. That's why we have been saved by the grace of Jesus Christ has done on the cross everything. Busa kita naluwas kita pinaagi gyud sa grasya sa Dios o pinaagi gyud sa iyang sakripisyo dito sa cross. This coming week, we have a very wonderful celebration. Jesus died on the cross to make eternal redemption for all Christians. O karon king si manahon na aduna kita maayo gayud nga selebrasyon tungod kay ang Dios nagpakamatay diri kanato ug gilukat kita niya gikan sa mga sala. That's why we must not follow the tradition, but we must understand and follow the word of God. Remember what the Bible tells us. Usa dili gid nato angay sundon ang tradisyon ug kailangan kita nga mutuo sa pulong sa Dios nga mo'y naglukat kanato gikan sa pagpakasala.
Revelation 5:9 to 13 says, Gipadayag Kapitulo 5, versikulo 9 hangtod sa 13. Gipadayag 5:9 hangtod sa 13. And they sang your new song says, Nag-awit sila upang kong awit, tapos ka sa pagkuha sa linubot nga basaon, sa pagtangtang sa mga silyo ni and with your blood you purchased the Kay ipatay ka o pinaagi sa iyong bundok, itubos mo ang katawan alang sa Diyos. Ikan sa tanang banay, pinulungan, katawan o kanasuran, gihimo ko silang ginharingan sa mga bali at manalagan sa among Diyos, o magharing sila sa kalibutan. Kung mitanong ako pag-usap na kadulog ko, ang ikuan kalibot mga anghel, nagalirong sila sa trono, uban sa upat kabuhing binunga, o mga pangulo, ug nag-awit sila sa mausog. Ang nating karnero magipatay tako sa pagdawat sa gawang sa pangantig, sa kaalam ug sa usog, sa bukog, sa imaya ug sa pagdayi. Kung nanuno ang tanang binuan dito sa langit, dini sa yusa, ug sa ilalim sa yusa ug sa dagat. Ang tanang binuan sa tipong kalibutan ug nag-awit sila nga nag-ingon alang kaniya naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero. Ang pagdayi ug himaya ug gawom hangtod sa kahangturan. Praise, honor, and glory, and power. Amen. We must pray, give honor and power. Thank you to Jesus Christ who sits on the throne of God. Usa kinalang kita nga magdayig, maghatag og dungog himaya diha sa atong Ginoong Hesus diha sa iyang trono. Because Jesus Christ make new people, new Christian all over their lives. Tungod kay sa Hesus nagbuha ang naghimo gyud kanato nga mga bagong mga katawhan. That's why Bible says the old is gone, the new is come in Christ Jesus. Usa ang Biblia nagingon nga ang bag-o diabot na og ang daan ni labay na. Jesus Christ saved us from the bondage of sins. Kung sa Jesus gayon iya kita giluwas gikan gayon sa pagkagapos sa sala. Psalm 103 verse 3 says, Ang Biblia nagingon diri sa Salmo 103 versikulo 3. Jesus forgive all your sins and heal all your diseases. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala ug giayo niya ang tanan kong mga balatian. Jesus heal all your disease and healing power come upon you. Sa Jesus gayon iya giayo ang tanan nato mga sakit ug ang gahom gayon sa kaayuhan gikan sa Dios mikunsa gayo diri kanato. When we compile all the scriptures in our heart, we'll be healed. Kung ato gayon tuuhan ang tanang mga gisulti sa pulong sa Dios maayo gid kita. Bible says 1 Peter chapter 2:24. Ang Biblia nagingon diri sa unang Pedro kapitulo 2:24. Jesus Christ himself bore our sins Dito sa cross, in his idala ni body on Cristo the diha cross sa so iyang that lawas, we ang might tanan die to Ang sins piling ng and kita live for magpakasala ug righteousness. piling By his pagkinabuhi nga wounds matarong, you have pinaagi been sa iyang mga healed. samad na maayo kamo. Amen. So we must live for righteousness by blood of Jesus Christ. Usa ginalanggit kita nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong uban sa dugo ni Kristo. So Jesus Christ saved us from the slave of the causes. O karon sa Jesus nagluwas ka nato gikan sa pagkaulipon niining mga tumulo. I haven't experienced slave in my life since. Og sa pastor kaya nakasinati gid siya nga naulipon siya sa iyang kinabuhi. Many kind of sins attacked my life and my heart. Og tanang klase nga mga sala ni atake gid sa iyang kinabuhi o sa iyang kasing-kasing. That's why I was confused. I was not happy in my life. Ug naglibo gayud si pastor nga dili gid siya malipayon sa iyang kinabuhi. Even though I was cast busy and money too much, but I had not happiness in my life. O bisan tuod nga nakapangisda siya mga daghan kayo, daghan kay siyang kwarta, dili pud siya malipayon sa iyang kinabuhi. Because at that time there is no Jesus Christ in my heart. Tungod
Tungod kay ngadtong panahon na wala gyud Yesu Kristo sa iyang kasing-kasing. There is no Holy Spirit working in my life. Wala gyud balang espiritu nga naglihok sa iyang kinabuhi. After I received the Holy Spirit, I was changing turning point in my life by the grace of the Lord Jesus Christ. Ug sa diagid nga nadawatan niya ang balang espiritu sa Dios, gusto gayud ni pastor nga mabago ang iyang kinabuhi. That's why I kept preaching this gospel, spreading the gospel all around the Philippines. Umana nga makahimo gyud si pastor sa pagsangyaw niining pulong sa Dios diri sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. The Bible says in Galatians chapter 3, 13 to 14 says, Ang Biblia nagingon diri sa Galacia kapitulo 3, bersikulo 13 hangtod sa 14. Christ redeemed us from the curse of the law by become a curse for us. For it is Apan written, gilugat kita ni Kristo gikan sa pulo sa balawod, pinaagi sa paglingon sa iyong kaugalingon nga tinulong tungod na nato kay sumala sa gingon sa kasulatan, tinulong sa Dios sa bisan kinsa nga hidayon sa tao. Dili mo pinili ni Kristo ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudyo pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Amen. Hallelujah. We must receive the Holy Spirit and fulfill the Holy Spirit likewise. Usa kinahanglan nato madawatan ang balang Espiritu sa Dios. Bible says, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ang Biblia nagingon diri sa ikaduhang Korinto 8:9. Ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9. For you know that the grace of the Lord Jesus Christ through his was rich, yet for your sake he become poor, so that you through his poverty might become rich. Amen. Jesus want to make you and I all very rich. Sa Jesus gusto gayud nga himuon kita niyang dato. This is the promise of Bible. Mao kini ang saad sa Biblia. When you believe in the promise of Bible and practice it, obey the word of God, seek His kingdom and His righteousness first, you will become a very wonderful Christian. O kung madawatan gid nato ang saad sa Dios pinaagi sa Biblia, kinahanglan gid ta mamutuman sa iyang mga pulong ug kinahanglan gid nato pangitaon ang iyang gingharian ug mahimo gid kita ug tungod pinaagi niini mahimo kitang mga maayong nga mga Kristohanon. This is the reason why Jesus saved us from the past of death. Mao kini ang rason nganong sa Jesus giluwas kita niya gikan sa dalan sa kamatayon. Jesus want to give us the eternal life. Sa Jesus ganahan gid nga mohatag kanatong kinabuhing walay katapusan. John chapter 11:25. Diri sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who Kung sa Jesus believes in giningon me kaniya, will ako ang live even pagkabanhaw though they ang kinabuhi. die. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. This is the promise of Jesus Christ for the all Christians. Mao kini ang gisaad ni Jesucristo sa tanang Kristohanon. Which means that this is the eternal life. Kung nagbasabot kini nga mao kini ang kinabuhing walay katapusan. Hebrews chapter 2, 14 to 15 says, Atong basaon atong Biblia diri sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod 15. Hebreo 2:14 hangtod sa 15. Since the children have flesh and blood, Tungod kay ang mga anak mga tao man adunay unyod ug tugo, sa Jesus sa sama kanila, ug miapit sa ilang tawhanon nga pinaiya. Himo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon malaglag niya ang yawa nga may kahog batok sa kamatayon. Sa mauping paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipod sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. do not fear of the days and the situations. O diligid nato ang kahadlukan ang bisan unsa nga mga sitwasyon ug bisan ang kamatayon. We must drive out all kind of situation of the world and the days. Drive out. Gusto kinahanglan gid nato bugawon ang mga bisan unsa nga mga dili maayong sitwasyon. Because all things come from the evil spirits. Tungod
Kay kini mga butanga gayon gikan gayon sa daotang espiritu. That's why we must drive out all these worry about and we'll be set free and we'll make a very holy Christians. Kay mo nang kinahanglan ginato walaon ang tanang kabalaka sa atong mga kinabuhi ug mabaton kita og kagawasan sa atong mga kinabuhi. I will conclude your message. We proclaim our new identity in Christ Jesus. O karon sa atong katapusan ang mga mensahe kinahanglan gid nato iproklama ang atong bagong kinaiya diha ni Jesus. Everybody say, who am I? Ug dungan taw Ginoon, who am I? Who am I? Who am I? Amen. This eternal and mysterious question become clear in Jesus Christ. O kini gayong walay katapusan ug misteryoso nga pangutanan na himo gayong klaro diha ni Jesus. So, I was not born by chance, nor did I live a meaningless life and die. Busa wala gid ako natawo sa bisan unsa nga mga tsansa kundi or wala ko natawo sa walay pulos nga kinabuhi. We are born according to the God's will and the plans, and we believe in Jesus Christ. Natawo kita pinaagi ug sumala gayon sa kabubuton ug plano sa Dios ug mituo kita ni Jesus. Because we have a clear identity. O karon aduna kita bagong pagkaila diha ni Kristo Jesus. So we must receive the wisdom, righteousness, holiness, and salvation from the Lord Jesus Christ. Busa kinahanglan gid natong dawaton ang kaalam, pagkamatarong, pagkabalaan ug kaluwasan gikan sa Dios. Because we are not animals, Tungod kay dili kita sama sa hayop. but we are the child of God with a clear identity. Kung dili kita usa ka anak sa Dios nga aduna gid klaro nga pag-ila sa kaugalingon. Therefore, we do not bow down or worship any idol and image made by human hand, because of the Spirit of Christ is in us. Busa dili gid kinahanglan nga kita mosimba o moyuko sa bisan unsa nga mga imahe o mga larawan nga ginulit sa mga kamot sa tawo tungod kay ang espiritu ni Kristo anaa gayud kanato. We are the true child of God who is true happy in Christ Jesus. Tungod kay kita mga tinuod nga anak sa Ginoo o tinuod kitang maligpayon diha ni Kristo. So we live a life of gratitude, joy, and victory every day in Christ Jesus. Busa maginabuhi gid kita sa atong mga kinabuhi uban sa pagpasalamat, kalipay ug kadaugan matag adlaw diha ni Kristo Jesus. Let us pray to God Almighty. Mag-ampo kita diha sa Dios. Father God Almighty, Among labing gamhanan nga Dios. we thank you so much for sharing the gospel. Nagpasalamat kami kanimo nga imo kaming gitagaan ani nga pulong. We will make a victory in our life through Jesus Christ. Makahimo kami og kadaugan diha ni Kristo Jesus. We must remember the passion of Jesus Christ and the way of the cross. Ug kinahanglan gid namong hinumduman ang pasyon ni Jesus ug ang dalan nimo paingon diha sa cross. Almighty God, make all of us holy Christian and righteous person. Labing gamanan nga Dios himuha kami nga balaan nga mga Kristohano. In Jesus' name I pray. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Amen. Amen. Praise the Lord. Greeting each other, you will be a blessing.